Habang nasa Tacloban, Leyte kahapon, tinanong ang Pangulo tungkol sa masamang kondisyon ng National Highway na patuloy na nagdudulot ng perwisyo sa mga taga-Samar. Ang sagot ng Pangulo, bumalik sa pananalasa ng Yolanda at ang anyay kawalan ng aksyon ng mga sinundan niyang administrasyon. Palpak talaga itong mga sinabi niyan to. Palpaku ito. Palpak, alam mo kung bakit? Hindi ho ginagawa ni Duterte yan nun yung naninisi. Di ba nung unang pagtungtong niya, sinabi niya pa nga doon sa mga sekretary niya, wala nga, wag nyo nang sisisihin yung nakarang administrasyon ha. Bakit, kanyo? Kasi, kung meron mang mga hindi nagawa yung nakarang administrasyon, ikaw na nakaupo dyan, Mr. President. Ikaw na nakaupo. Hindi maganda na isisisi mo ng isisisi dun sa nakarang administrasyon. Pambira, nakadalawang taon na kayo, sasabihin ninyo, ay wala pa rin yung project ng karsada dito. Bakit ninyo ginawa in 2 years? Mas mabilis pa si Isko sa inyo kumilos Si Isko nga nakakatapos ng mga maraming proyekto. Tapos kayo, ang gagawin nyo, sisisihin nyo yung nakarang administrasyon. Di maganda yung ginagawa nyo, sir? Dili maganda yan, dili. Hindi talaga pa tayo nakapag fully recover. Hindi ba natin masasabi na kapag fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still that all those rehabilitation, we only really started 2 years ago because nothing was done. Alam mo, sir, instead of justifying yung mga hindi nyo nagawa, kasi sinabi, hindi, we just started 2 years ago. Instead of justifying na walang kayong nagagawa, tapos isisisi nyo pa sa nakaraan, hindi pwede nyo naman sabihin na, no, we continue doing this and being, papabilisan pa natin. Ganun sana Kaya lang tuloy, nagagalit yung iba dito. O kamusta naman ang Ilocos? Na ang tagal ninyong pinamunuan. Wala nga nangyari. Tapos ito, sisisihin nyo yung nakarang administrasyon. Naku, patay tayo dyan. In the previous administration. Sino ba ang dyan sa di ba sa Tacloban? Sino ba mga local government dyan? Di ba? Nothing was done in the administration before that. Dagdag pa ng Pangulo. 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. Siyempre, ngayon mo pa lang aasikasuhin yan. 12 years old, sabi niya, ngayon pa lang daw niya si asikasuhin. Natural, ngayon ka lang naging presidente. Nung mga nakaraan, may ginawa naman dyan. Hindi ko alam nasa balita pa, hindi niya nakita. Walang nag-report sa kanya. The funding will be available whenever the schedule requires it. So yes, that's what we are doing. Dalawang administrasyon ang dumaan bago maupo sa pwesto si Marcos. Ang Aquino at Duterte administrations. Nako! Matapos manalasan ng bagyong Yolanda noong taong 2013 na kumitin sa buhay ng 6,000 tao, Ayan, nagalit na si Diego. Paano ba naman? Hindi mo alam, puro ka biyahe. Huwag ganun. Kaninoy Pangulong Noynoy Aquino si dating Senador Panfilo Lacson bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Sa pahayag ngayon, bilang reaksyon sa sinabi ni Pangulong Marcos, sinabi ni Lacson na ginawa raw niya at natupad ang iniata sa trabaho para pangunahan ng rehabilitasyon. Malungkot lang anya na wala siyang kapangyarihang magpatupad at maglabas sa mga pondo para sa rehabilitasyon at pagbangon mula sa pinsalang iniwan ng Yolanda. Ang dating Presidential Legal Counsel at tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Salvador Panelo dumipensa at sinabing misinformed daw si Pangulong Marcos. Ang Administrasyong Aquino nakapagpatayo raw ng 160,000 na pabahay na sinimulang ipamahagi noong 2014. 45,000 housing units naman ang naipatayo at naipamahagi raw ng Duterte administration. At least to si Panelo, kahit tao ni Pangulong Duterte, ina-acknowledge niya yung ginawa ng mga Aquino. 'Di ba? Ganyan ang tunay na public servant. Hindi yung katulad ng ginagawa ni Marcos na sisi dito, sisi doon. At least to si Panelo, ayan, As in, binigyan niya ng credit yung mga nakarang administrasyon. At sa pagtatapos ng termino nito noong 2022, katumbas ang 85% ng target na pabahay ang naipamahagi. Ayon kay Panelo, ipinagpapatuloy daw ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng nalalabing trabaho sa rehabilitasyon. At the same time, sinabi niya, pinagpatuloy din ng administrasyon ngayon. Kambira, Mr. President,
Mr. President, kung saan-sana lang yung mga mga issue mo, kung sino-sino na lang pinakikinggan mo siguro. Alam mo, Mr. President, baka naman kasi si Mike Abby yung ninyo, advisor ninyo. Kung si Mike Abby yung advisor ninyo, wala talagang patutunguhan tong bayan natin. Kaya pala, si palang advisor neto, si Gadon. Wala talaga. Kung si Gadon nga naman magiging advisor mo, walang mangyayari sa bayan natin. Kaya mali-mali na lang eh. Pero dapat kilalanin ang nagawa ng kasalukuyan at ang nakaraang dalawang administrasyon. Yun! Batay naman sa annual audit report ng COA sa NHA, halos 43,000 ang naipatayong housing units para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda sa pagtatapos ng 2016. Karamihan niyan ay naipatayo sa panahon ng Administrasyong Aquino. Nagpatuloy ang programa sa panahon ng Administrasyong Duterte. Sa pagtatapos ng 2022, umabot na sa 166,034 na pabahay. Tingnan mo. Tingnan mo So, ibig sabihin, may nanggawa. Ay na naman eh. Yun ang sinasabi ko eh. Kung sino man yung mga bumubulong dito kay Bongbong Marcos, pinapahamak niyo yung presidente. Ang ina nyo eh. Hindi, sa totoo lang kawawa to ngayon si sunog na naman ng presidente dito sa pinaggagawa ninyo. Ayan di man lang kayo nagtanong sa audit report ng COA. O di palpak na naman yan. Ang gago nyo kasi. Yung mga nakapaligid kay Bongbong Marcos Hindi nyo sinasabi na yung totoo. Para lang makabida-bida kayo.